galit na galit. And I was a hardliner sa criminals. Wala akong reduced penalty na from homicide. Wala yan sa akin. Kung ano yung nakademanda sa iyo, yun na yun. No arrangement about going for a lesser offense with a lesser penalty. Wala, hindi ako naniwala ng gano'n. Talagang hardliner ako. At maswerte ako. At that time, she was just a lieutenant. Ako naman started as a prosecutor. By the time I was mayor, I think she was a major already. But in and out, he was sometimes assigned to other places. Philippine Constabulary sila. Sinabi ko sa umalis kayo dito sa Davao. Kayong mga drogista, kayong mga hold-upper, kayong mga kasi pag hindi, papatayin ko talaga. So yun ang ko. And that was a cue. And ito para si General Bautista. He was also assigned there. Yung dalawang generals na yun. Yan talaga sabi ko, yun ang cue sa kanila. So, ayan si Sid was I think his 61st ba yung company mo sa Davao? 73rd ikaw si Sid. Ano yung but before that 43st PC Company. Nandiyan niya sa tawag namin barracks. Lahat namin taga Davao, yung police ground dyan, tawag namin barracks. Yun, hanggang yun, tawag namin barracks. Third generation na ako. Second. Ang third generation, barracks pa rin ang tawag nila. So, ayun, ginawa kong and I coasted along for 23 years as mayor. Alam mo, minsan ang buhay, hindi mo talaga sa Bisaya pa, ang magsalita kami ng, hindi mo talaga may spelling ang buhay. Nandiyan man si Sid, nandiyan man si General Bautista. Basta bigla na lang akong tinutuboy. They were foisting me as a candidate for presidency. Una ko talagang sinabi, ulol. Huwag niyo ako gawing King Koy. Hindi, pwede ka talaga presidente. Ito naman si Sal, met him when I was a prosecutor. Nagkaibigan kami. But itong mama na ito, from time to time, was writing about, he foretold that one day this man will become President of the Republic of the Philippines. As early as wala pa mayor pa ako. Kasi naging mayor ako 1988. Hanggang na presidente ako, wala akong talo. So, somewhere there, at that time, nakilala kami, abogado babalik dyan ng pabalik. So, every time we go to Davao, kikita kami, dinner, sulat siya ng sulat na ito. Alam mo, kaklain mo yung sa, may kulom ito siya Sinabi talaga niya, mga as early as late, mga 10 years before ako naging presidente. Sabi niya, ito ang magiging presidente. It's a gift of prophecy or just pure imagination ni Sal. But naging totoo. So yun ang ko. Ngayon ang sabi ko nga na ano ang Bisaya is matang.
was the standard para sa akin. Nung narinig ko yung storya ng may-ari ng karinderya. Did I succeed? Or did I fail? You know, hindi ko naman sabi sinisisi mo ako, pero napapalawa ako doon sinabi nila na itong mga construction, at totoo pa na talaga, matanong ninyo yan sila. Palabas yan sila ng bahay kapilang. Yung unang pagkain nila, the first meal of the day would be yung lunchtime nila. Wala na yung pamahaw breakfast. So yan ang still para sa akin. Ako hindi ako nagtitingin eh. Walang problema yung ano, yung mga mayayaman. Wala, magkalit-silit ang buhay. Even if this country would go a spasm. Itong mga to, wala to. Wala akong galit sa mayaman. Wala akong ano, pero I am bitter about how they control the... Nung kakakampanya ako, sabi ko, korupsyon, dito lang yan sa baba. Customs, BIR, wala yan. Doon sa taas ang may hawak ng... And true enough, nung naging ano ako, I found out the concessions given right and left exclusive dito, and even the contract itself governing the use of water in this city was perfected in Singapore. Anak ka ng, doon ako pumutok talaga. Na kung malugi sila dito, itong dalawang oligarchs, putang ina, magbabayad pa tayo. Kaya nung Malacanang kami, nung nabasa ko, cabinet meeting, nandiyan yan sila. Si Bit Aguirre. Uminit yung ulo ko. Sabi ko, sobra na to. Biro mo, magawa sila ng kontrata doon sa Singapore, not in the Philippines. Tapos ito yung mga tax exempt, tapos lahat dito malugi sila, tayo pa ang magbayad ko ninyo. Let's check kayo. Kaya kinabukasan yung pumutog yun, minura ko na sila. At sabihin nila na ano, bastos ako, hindi ako gentleman. Wala, nag-aral ako ng San Beda, wala namang gentleman's course doon. Wala naman tinuro, pare doon. Bakit ko pigilan ko sarili kung galit ako? Hindi naman ako, just because you want to appear refined, ano ka yung, hindi ako ganun eh. Small town lang mayor nga ako. Kaya nga nagtataka ako bakit ako naging presidente. Ayan si Ramon. Yan sila pinagtatanong ko yan sa cabinet. Sal, bakit ako naging presidente? Hindi ko talaga alam. Basta't na lang gumana yun, ang gumana, si Chavit, punta ko doon, sabi niya, sige, birahin mo. Tulungan kita. So, one of the early na ano ito, si Governor Singson, sige, pagtuloy mo na. Diretsuhin na natin ito. So ngayon nga, nung na-presidente ako, hindi na ako mag-ano because I would not belabor the things that I have done. Kasi bayabang pa ako na ginawa ko ito. Wala, basta ako, just simple governance. Pero sabihin ninyo na, nandyan man yan kami lahat, yung sabi ng corruption. Lalo na ito, niwarningan ko talaga yan.
Tanungin mo yan sila, buhay man silang